Eto mga ka-RSP, para sa mga magulang, sigurado ako na lagi inyong prioridad ang kalusugan ng inyong anak. Kaya pagdating sa pagbabakuna, dapat kumpleto at on time. Ganun din po sa mga buntis, nating mommy out there. Tama ka dyan, Joshua. Nung nakaraang taon nga lamang, umabot sa mahigit 5,000 ang kaso ng tigdas at rubella sa Pilipinas. Tumaas po ito ng 32% kumpara nung 20. At sa 3% ay mga batang hindi nabakunahan. At kaugnay niya, makakasama natin ngayong umaga ang pediatrician na si Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga po, mga ka-Rise and Shine. Welcome back, Doc. Diana Joshua po ito. Doc, unahin po muna natin pag-usapan ng pagkakaiba po ng tigdas at rubella. Ano po bang pagkakaiba po nito? Una sa lahat, iba po ang styroot na sanhi ng measles at ng rubella. So, ang measles po ay sanhi ay rubella virus. Ang rubella naman po, at tinatawag nating tigdas hangin, ang sanhi po nito ay rubella virus. So, sa dalawa, ano po ang mas madala sa bata? Ang measles po ay mas delikatong sakit kumpara sa rubella. Ngunit kung ang rubella po ay dumapo naman sa ating mga buntis na kababaihan, ito po ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay at even permanent na congenital anomalies sa unborn child. Ano-ano po yung mga sintomas, Doc, na dapat bantayan ng mga magulang sa kanilang mga anak? Unahin po natin ang tigdas. Ang tigdas po ay 10 araw na sakit. Ang unang simptomas po nito ay lagnat, followed by cough or ubo, coryza or sipon, conjunctivitis or pamamaga ng mga mata, ubo at diarrhea. Ito po ay sinusundan after ng 3 to 5 days ng mga rashes mula sa ulo, pababa po hanggang paa. At ito po ay tumatagal ng 10 araw. Ang rubella naman po ang tinatawag ng mga matatanda na tigdas hangin. Ito po ang tinatawag ng 3-day measles. Ito po ay 3 araw lamang. Ito po ay pinapangunahan ng lagnat, konting ubo-sipon, masamang katawan, at mga kulani sa leeg na sinusundan naman ng rashes na tumatagal ng 3 hanggang 5 days. So highly contagious po itong both diseases na ito, Doc? Opo, ang measles po at rubella ay highly contagious at ito po ay nakukuha sa droplets or sa laway. Sa dalawa, ang measles po ang mas nakakahawa. Kung natatandaan po natin ng COVID pandemic, sinasabi natin sa bawat isang COVID ay nakakahawa ng 3, ang measles ay mas nakakahawa pa kesa dito. Ang measles, isang tao ay maaaring makahawa ng 18 tao sa komunidad. Kaya napakadali po nitong kumalat. Okay, tanong ko lang, Doc, no, kasi ako din, nagkaroon ako ng tigdas. Pero meron ba, ano yung tigdas sa loob? Yung hindi makikitaan ng rashes or ng spots sa labas? Ano po yung tawag doon? Okay. Kung ano po, walang rashes yan, usually hindi po tigdas yan. Maaari po mga non-specific viral illness. Tandaan po natin, there are thousands o libo-libong mga viruses na maaaring maging sanhi ng lagnat. So, minsan akala natin tigdas or tigdas hangin. Pero tandaan po natin, ang isa sa mga key features ng tigdas at tigdas hangin ay pagkakaroon ng rashes sa labas po ng ating katawan. Doc, ano naman po mga possible complications kung hindi po agad magamot itong tigdas at rubella? Okay. Ang tigdas po ay sadyang nakakamatay na sakit. Marami sa mga bata, ang kinamamatay sa tigdas ay pulmonya. At maaari ding mamatay ang mga bata sa diarrhea dahil po halos lahat na nagkakaroon ng tigdas ay nagkakaroon po ng matinding diarrhea. Ikatlo po ay ito po rin ay maaaring maging dahilan ng encephalitis o pamamaga ng utak na maaaring mauwi sa disability at kamatayan. Ito rin po ay nagiging sanhi ng tinatawag nating immunologic amnesia. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng tigdas ang bata sa loob ng 2 at 3 taon, ay ihihina ang immune system ng mga bata sa mga pangkaraniwang sakit. At ikalima, ito rin po ay maaaring mag-cause ng disability sa bata at maaari din po manatili sa ating utak na after 7 to 10 years ay maaaring magresulta sa tinatawag nating subacute sclerosing encephalitis or pagkasira ng utak na eventually ay nauuwi rin po sa pagkamatay. So kaya po napakahalaga na maiwasan natin ang tigdas sa ating mga anak. Okay, so, Doc, seasonal ba ito? Meron bang panahon na meron mataas ang kaso ng tigdas? At para po doon sa mga magulang, pagka po nakitaan nila ng sintomas yung kanilang mga anak, ano po yung unang dapat nilang gawin? Okay, so ang tigdas po usually all year round yan. Pero napansin natin tuwing taglamig, lalo na mga bandang December hanggang January to February, ay tumataas ang kaso ng tigdas. Para ngayong taong ito,
may tinatawag tayo sa tama si Miss Diana, may talagang surge suddenly ng 23% ng measles cases, particularly sa Mindanao area. So 73% nga nito ay gawa ng mga pagkawalan ng bakuna ng mga bata. So napakahalaga sa mga magulang na kung may simptomas po ng tigdas ang mga bata, ay dalhin agad sa pinakamalapit na doktor at health center. At pinakamabuti po ay prevention or iwasan po ito at paano tayo makakaiwas sa pagbabakuna. Ayun, bakuna. Well, Doc, sabi mo nga highly contagious. Eh, paano kapag may isang merong tigdas sa school? O sa bahay. O sa bahay? Ano po ang mga dapat po nilang gawin? Okay, una sa lahat po, tayo lagi natin pinapayo, Ms. Dayan, di ba, ang prevention. So dapat po talaga, bago pa natin ipasok sa eskwela ang mga bata, ay kumpleto na sa bakuna. Kaya nga po, nilaunch ng Department of Health ngayon ang pagbabalik bakuna ng mga batang 6 months to 5 years old. So kung talagang meron na pong tigdas na presence sa ating school or sa ating mga bahay, kailangan po wag na papasukin ng bata sa eskwela kasi makakahawa po ito. Ikalawa, kung nalaman po ng guro na nagkaroon ng measles sa isa sa mga estudyante, i-advise kagad ang mga magulang na pabakunahan ang mga lahat ng kamag-aral ng bata at lahat na na-expose dito within 72 hours upon exposure. Tapos ikatlo po, syempre po kailangan dalhin agad ng sa doktor ang bata for proper medication and supportive therapy sa bata. At ika-apat, isolation po talaga. So yun po yung pinakamahalaga, i-isolate ang bata o ang pasyente na may tigdas. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto. Traffic update naman tayo. Kasama si Prof.